So gumising tayo ng maaga ngayong araw na to, araw ng Lunes. Dahil papasok na tayo sa trabaho, guys. So ito na, sa wakas. Yung matagal na natin hinihintay na trabaho, dumating na. So parang mixed emotion no, yung nararamdaman ko. May halong excitement na may konting kaba na parang iniisip ko ba kung ano bang gagawin ko, parang but anyway, lahat yan malalaman natin mamaya pagdating natin doon. So ang pasok natin is 8:30 ng umaga at 7:30 ngayon ng umaga. Umalis na tayo ng bahay. So mag-aabang pa kasi tayo ng bus. Alam niyo naman guys, yan ang isa sa pinakamahirap dito. Abangan ng bus. Tapos rush hour pa. So punuan ng mga bus. Makikipagsiksikan tayo guys. Kaya balik tayo sa ganung routine. Grabe guys, so mahaba ng traffic. Kita nyo, delikado pa yata tayo sa unang araw natin tapos wala pa akong nakikitang bus na parating. Nakikita nyo kung gaano karaming mga estudyanteng aabang dito para sa bus. Ay, sana may dumating na bus. Yun, nandito na naman tayo sa sentro guys. And as usual, ilang beses ko na rin itong napakita sa inyo. Nandito tayo sa Spanya. So sa araw-araw na pagpasok natin guys, dito tayo dadaan. So parang kumbaga officially balik sentro na ako sa trabaho. Actually hahanapin ko pa yung mismong hotel. So bale 8:15 na ng umaga. So meron pa akong 15 minutes para hanapin yung hotel. Hanapin ko yung hindi kasi ako dun sa guys, sa hotel na pinupuntahan ko, 'di ba, nung mga nakaraan dun sa vlog namin. Kung saan dun ako in-interview, dun din ako sinukatan ng uniform. So hindi ako dun. Diretso na ako dun sa bagong hotel na bubuksan para magtrabaho. Yes, alam ko hindi pa siya bukas. So kaya lang kami nag-umpisang pumasok na ngayon ay para i-prepare yung mga dapat i-prepare sa hotel. Kaya siguro pinapapasok na kami. So yun, balitaan ko kayo kung ano yung mangyayari, no, dun sa magpasok natin ngayong araw na to, sa first day natin. Ayan. So pag ganito kaaga maluwag pa ang sentro, wala pa masyadong mga taong naggagala. Karamihan ng mga nakakasalubong natin pag sa ganitong oras kung hindi mga papasok sa trabaho, mga papasok naman sa eskwela na mga bata, at saka yung mga nagdi-deliver. Ayan. Pero maya maya yan, mapupuno na ulit ng turista to. Talagang sa ganitong oras mga tulog pa. So puputulin ko muna dito yung video guys, kasi talagang hahanapin ko pa yung mismong hotel. Okay, and yun, balitaan ko na lang kayo kung anong mangyayari. So ang pasok natin ngayon ay magsisimula ng 8:30 ng umaga at lalabas tayo I think alas 5 ng hapon. Okay, so kita-kits na lang tayo mamaya guys.
Yun yung kwarto dito. Mamma mia, grabe. Ang laki nito. As in, isang buong apartment. Tsaka luxury siya. Ito yung banyo. Itong dalawa. Tsaka ito harapan. Oh, grabe. Ang laki nito. Nakakatatlong kwarto pa lang kami. Na malalaki. Mamiyaw. Walk-in closet. Oh, mamiyaw. Meron pa dito. Mga kasama ko. Ayan o. Kasama kami isang itim. Oh, banyo ulit. Tapos ito, ano siya, connecting room. Oh, may connecting room dito. Oh, mamma mia. Hindi ko na iikot sa lahat, guys, ha. Dito na lang. Bukas ulit. Hi. Hey. Dad, you just came back from work, and he showed us some videos, and Videos of what? of how the five-star hotel looks like. And he told me that, I asked him if he was putting like some of the furniture, and he said like yes. And then On Wednesday, I go to school at 9 o'clock. Bakit? I don't know, they said it in the group chat. Confirm muna natin, anak. And yeah, now he's back. Yeah, ayan. So, nakauwi na ako from work. Di na ako nakapag-vlog nung pauwi ako kasi may kasabay ako. May kasabay akong umuwi na Pilipino. Ka-workmate ko. Dito lang din, kapitbahay lang din pala namin siya. So, matagal na rin siyang nagwo-work dun sa company na yon, dun sa hotel na yon. Pero doon siya sa lumang hotel o doon sa parang current hotel na nakatayo na. So kami nga, 'di ba, doon kami sa bago. So siya inilipat siya doon sa bagong hotel. Kaya nagkakilala kami. So parang I think mga siguro 10 years na siyang nagwo-work doon sa JK. And yun, so siya yung parang nagtuturo sa akin ng mga gagawin namin. And yun, tama nga yung nasa isip ko na hindi pa bukas yung hotel. Kanina pagdating ko doon, doon ko nakita na talagang medyo marami pa silang inaayos. Kumbaga, yung renovation is still ongoing, parang gano'n. Kumbaga, ang dami pa talagang mga workers doon, ang dami pang nag-aayos, yung mga nagwa-wiring pa rin sila ng mga kuryente. May mga dumadating ding deliveries, no, yung mga furnitures, gano'n, may mga dumadating pa rin, gano'n. And medyo marami pa, siguro kung tatansyahin ko, parang nasa 80% na siguro yung building na yun. 80% ready na siya, parang gano'n. And ayun, dali kanina yung ginawa namin pagpasok namin doon ay doon sa 5th floor o doon sa pinaka-top floor, naglinis lang kami ng mga bintana. So nilinis lang namin yung mga bintana. Actually malilinis naman eh. Pero kumbaga pinasadahan lang namin ulit. Syempre medyo maalikabok. Pero hindi siya ganun karumi. Kasi yung mga room na pinasok namin kanina ay halos ready na. As in, kompleto na. Nandun na yung mga gamit, nandun na yung mga kama, nandun na yung as in, kompleto na siya ng gamit, no? Actually, kung tutusin, parang pwede na talaga siyang tirahan, parang gano'n. Pwede na siyang iparentahan, parang gano'n. Almost ready na talaga yun. Yung sa 5th floor, yung nilinis naming mga bintana kanina. Pero nung bago kasi kami umuwi, nung kasama ko, pina-check kasi sa amin yung mga kwarto bago kami umalis. So pinasok namin lahat ng kwarto kanina.
And doon meron pang mga kwarto sa ibang floor na parang ina-assemble pa yung mga furnitures, no? Yung mga kama, gano'n, ina-assemble pa. So, yun. Tapos, kanina doon ko rin na found out na talagang very luxurious yung hotel na to na pagtatrabahuhan ko. And ito yung kauna-unahan nilang hotel na ang lahat ng room nila ay kumbaga parang presidential suite. Ganon. So, pag presidential suite, alam nyo naman guys, maluluwag, malalaki, and kompleto. Dito kasi, ang term na ginagamit nila ay apartment, no? Which is, yun nga, alam nyo naman, di ba, ang apartment kung, baga, parang, pag sinabi mo apartment, may kwarto, may sala, may kusina, di ba? May dining area, may banyo, di ba? Ganon. So, parang ganun siya, pero very modern yung itsura niya. So, yun nga, lahat ng rooms doon ay presidential suite ang style. Okay? Kung dun sa mga walang idea kung ano yung itsura ng presidential suite, kung napanood nyo na yung Home Alone 2, 'di ba? Yung parang nung si Kevin naligaw siya sa New York, 'di ba? May chinek-inan siyang hotel. 'Di ba yung parang pinag-check-inan niyang hotel doon, presidential suite 'yun. Ganon yung itsura. Pero syempre mas modern, 'di ba? So ganon kalaki, as in ang ganda talaga niya. As in kahit ako parang nung nakita ko maganda nga. Daddy, are there presidential suites in your hotel? Yun nga lahat nga ng rooms doon anak puro ganun eh. So wala siyang yung hotel na to ay walang ordinaryong room. Kabito, naintindihan niyo yun, gets niyo yun, parang wala siyang room na pag na normal yung kwarto lang ganoon, wala siyang It's like a ganoon. hotel for the rich only. Yeah, kasi per night doon, guys, And ay 6,000, like around 10,000 per. around 3,000 ganun. Pero parang ano yata yun per head, parang depende. Kasi kanina nung chinek ko yung website niya, parang try ko ipakita dito, try ko ipakita kung makakapag-browse ako. Try ko ilagay dito para magkaroon kayo idea. Parang yun nga, nakita ko yung 2,500, 3,000, ganun per night. Pero nung sumubok ako mag-book, nilagay ko yung pamilya namin, 5 kami. Putik, lumalabas siya ng 6,000 per night. Parang ganun. Grabe, mahal. So yun, luxurious nga siya. And sabi rin naman nung kasama ko, yung JK Place daw na pinagtatrabahuhan nila ay luxurious din. Pero yun naman is hotel talaga siya na yung kwarto-kwarto, ganun. Kaya, sabi naman niya, lahat daw ng hotel ng JK ay puro luxurious lahat. So, meron sila yata sa France, parang ganun, kung di ako nagkakamali. Meron sila dito sa Roma, 2. At yung sa amin nga, ay ang pangalan ay Casa JK. Yun. Casa JK kasi nga, apartment style nga siya or presidential suite style nga siya, no? Yung mga rooms. Ayun. Hindi na ako kwento nga kanina kasi ngayon, 'di ba? Sabi ko na nga kanina, may kasama ako. So lang naman isama ko siya sa vlog, 'di ba? Kaya naman first time lang namin nag-meet first time lang namin nagkakilala. Pero mabait 'yon si Kenneth. Kapitbahay lang namin dito. And yun, mabait siya, tapos mas bata siya sa akin. And yun, okay siya. Okay siyang kasama. Ano na nga close. Parang close na nga kami agad. Parang ganun. Tapos, nagkakayayaan na nga na sa summer daw mag-barbecue, ganyan, kapag walang pasok, in case magkasabay kami. And okay naman, no? At least, it's a good start for us, no? Ayun. So, nakita niyo naman, di ba, yung video kanina. Yun, ganun yung itsura. Pero konti lang yung pinakita ko kasi, syempre, di ba, baka may bawal. Para yung kwarto lang pinakita ko, hindi ko naman inikot lahat. So, para lang magkaroon kayo ng idea. Ano yung itsura niya. Pero yeah, okay siya. So, yun, magbubukas pa siya by May. And yun, sa May, kumbaga, start na ng operation. Kasi sa May, per forza,
kailangan na namin bukas kasi may mga bookings na sila ng May. So, whatever happens, kailangan namin mag-start mag-operate ng May. Kaya may 2 buwan kami para i-prepare yung hotel. I'm very thankful din, guys, kasi kumbaga, di ba tagal na nga nating naghihintay. At least, kinonsider na nila kung mag-start kahit hindi pa bukas yung hotel. Kahit na, kumbaga, linis-linis lang yung ginagawa. Actually, hindi rin naman ganun kabigat yung linis na ginagawa namin kanina. Mas mabigat pa nga yung trabahong nililinis ko na mga apartment, di ba, doon sa part-time. Mas mabigat pa yun. Kasi kanina talagang, ang gagawin lang namin ngayon ay maglinis lang ng bintana. Yun lang. Tinapos lang namin yung buong 5th floor. Yun lang. Tapos bukas naman 4th floor. So, 'di ba? Tapos kwentuhan lang kami habang naglilinis. So, magaan lang yung ginagawa namin kanina. Tapos, isa pa sa maganda dahil habang ganito pa yung sitwasyon namin, Sabado-Linggo yung namin, ang day off namin, 'di ba? So, ayos din. Magkakasama kami ni Mia ng Sabado-Linggo. Kasama namin yung mga bata. So, habang ito yung sitwasyon namin, magkakasama pa rin kami ng family ko ng weekends. Ayun. Siguro bukas try kong i-video yung try kong kung hindi man bukas, siguro sa mga susunod na araw, try ko nung i-video yung tawag dito. Yung kahit labas lang nung building namin. Pero kasi yung hindi pa siya ganun kagandang tingnan niya kasi makikita mo talaga marami pang plastic, marami pang ginagawa pa talaga, parang inaayos pa. So, hindi pa ganun kaaya-ayang tingnan yung labas at hindi pa siya mukhang hotel sa labas. Pero, video ko para kumbaga meron tayong before and after na itsura, di ba? Siguro, yun, nakwento ko na siguro lahat yung mga nangyari sa akin ngayong araw na to. Nothing much naman. Talagang yun lang yung ginawa namin trabaho. So yun, anyway guys, tapusin ko na yung vlog ko. Nabating mo po. Nagkaklase kasi si Mia nung dumating ako. Ay, sabay kami umuwi. Anyway, yun, tapusin ko na nga yung vlog ngayon guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Dito lang sa Abad's Life. Bye-bye.